So may nagmolt na naman sa mga tarantula sling ko guys, yung fire leg. Ito yung pinagmoltan niya. This past few days, sabay-sabay nagmumolt yung mga tarantula ko. Kahit mapamalaki man o yung mga sling. So why not pag-usapan natin kung ano ba yung molting process ng tarantula. Tsaka kung ano ba yung mga signs nito. Okay, let's go! Una, ano ba yung molt o yung tinatawag na molting? Molt guys is yung process nila ng pag-grow kung saan papalitan nila yung mga lumang skin nila para mapalitan ng bago. Usually yung molting process tumatagal siya ng 2 oras o depende sa laki ng tarantula nyo. Bago sila mag-molt, meron silang tinatawag na pre-molt stage o yung mga signs ng molting. So pag-usapan natin kung ano-ano yung mga signs na yun. Una and pinaka-obvious na sign is yung refusal nila ng pagkain. Usually pag pre-molt yung mga tarantula, guys, is nagre-refuse sila kumain ng ilang linggo o minsan tumatagal pa ng buwan yung pagtanggi nila sa pagkain. Bukod sa di pagkain, isa pang sign ng pre-molt ng tarantula is yung pagbagal nila kumilos o parang nagiging lethargic sila na sluggish gumalaw na sobrang bagal. Ayan, gaya ni Hamori yan, pre-molt yan. Sobrang sluggish niya. Ayan ang bagal niya. Yung next at isa pang madaling mapansin na sign ng pre-molt ang tarantula is yung bald spot sa abdomen nila. Tsaka medyo nagiging shiny black yung color ng abdomen nila. Asing makintab talaga yan, gaya nung ni Hamori. Tignan nyo, sobrang kintab ng abdomen niya. And nalalagas na yung mga buhok niya. So, ano naman yung mga signs na asing sobrang lapit na nila mag-molt? Una is yung maglalatag sila ng molt mat o yung parang banig na hihigan nila pag nag-umpisa na silang mag-molt. Yan, gaya nung mapapansin nyo sa video, yan yung molt mat nila. Para siyang layer ng web. Isa pang obvious sign na molting na sila is yung paghiga nila o pagtagilid. Yan, ganyan yung tsura nila pag molting sila. Hindi sila patay pag ganyan guys, kaya huwag kayong kabahan. Nagmo-molt lang sila. So ngayon, let's talk about naman kung ano yung mga pwede nyo gawin during pre-molt yung tarantula nyo and kapag nagmo-molt sila. So kapag pre-molt na sila, gawin nyo lang is i-mist nyo lang yung substrate nila para ma-maintain yung humidity ng enclosure. Then, refill nyo lang yung mga water dish nila. Tapos, wag nyo silang bibigyan ng pagkain kasi di na naman talaga nila kakainin yan. And avoid nyo yung pagbukas sala ng mga enclosure para di sila ma-stress. Para mas mapadali yung molting process nila. And mas mababa yung chance na mabad molt sila. So, pag nakita nyo naman na nagmo-molt na yung tarantula nyo, halimbawa, humiga na siya dun sa kanyang molt mat, ang pwede nyo lang gawin is, actually wala talaga guys. Kundi panoorin lang sila. Kasi sobrang fragile nila ng moment na yan. So, any movement o istorbo sa nila, pwedeng mag-cause ng stress. Na pwedeng ikabad mold nila o maaaring mamatay pa sila. So, isa pa yung reason kaya hindi nagiiwan ng mga pagkain, lalo na yung mga buhay, pag pre-molt yung tarantula. Kasi pag hindi yun naalis and bigla silang nag-molt, pwedeng mag-cause sa kanila ng harm yung mga live insects na yun. So, kaya avoid talaga magpakain during pre-molt ng mga tarantula. So, ayan, ganyan sila mag-molt. So, fast forward ko na to, kundi abutin na ng siyam-siyam pag pinanood pa natin yung buong process ng pag-molt niya. Okay. So, ayan, tapos na siya mag-molt. Medyo lumaki siya ng bahagya. And pinaka-noticeable na changes sa fire leg ko is yung coloration niya. Sobrang tumingkad na siya and nag-pop na yung kulay orange niya. Unlike nung pre-molt stage siya na nagpe-fade na siya. Yun pa yung isang sign na pre-molt sila, nagpe-fade na yung coloration nila. Yan, guwapo ni Ducky Perma Bemi ko ngayon. Sarap tignan. Nga pala, boy siya. So, paano ko nalaman? Sa hiwalay na video guys, di-discuss ko naman kung paano
malalaman yung gender ng tarantula using yung exuviae nila o yung pinagmoltan. So, ayun. Ayun yung molt mat ginamit ni Fireleg ko, guys. Kung makikita nyo. So, ito naman yung Daquipel Mahamori o yung Mexican Red ni na nagmolt na din this week. So, ayan yung video niya ng pagmumolt. So, pag-usapan naman natin kung ano yung mga dapat gawin tapos sila mag-molt. So, gaya ng pre-molt stage nila, guys, mix nyo lang ulit yung substrate, then refill lang ng mga water dish. At hayaan nyo lang sila ng mga around 1 week. Kasi hindi pa rin sila kakain yan. Kasi malambot pa yung mga pangil nila. Tsaka fragile pa sila, maaari silang masaktan once na trinay nilang kumain ng insects. So, isang sign dun is check nyo yung fangs nila kung nag-solid block na ba siya. Yan, gaya yan. Pag hindi pa siya solid block, guys, huwag nyo muna siyang try pakainin. Kasi malambot pa yung pangil. And most likely, hindi pa rin talaga sila kakain. So, magantay na lang kayo ng 1 week or mahigit pa. Depende kung kakain na sila. So, ayun. Sana may natutunan kayo sa video ko. And kita-kits ulit sa susunod mga kahabi. Happy keeping!